nakita ni Diyos sa pagpala, sa buhay. Tunay Lord, salamat kami sa oras na ito Lord na desire Lord, dito na napatuloy mo na ikaw sa amin. Lord God sa iyong pangalan. Lord Lord, na mauna na panahon Lord God, pero Lord, ang patuloy mo Lord na habag sa amin. Salamat. Tunay na napaabutin mo sa bawat isa Panginoon. Lord na kakulangan Panginoon, kamalian, yung palagi Lord ang mga patubay Lord, tuloy na pinagkaloob mo sa amin Panginoon. Salamat. Marami Lord ang nangyayari sa labas ng lugar na ito Panginoon sa mundo Lord God na maraming mga sakuna na nangyayari Panginoon. Tunay na ang bagay na yun Panginoon, hindi mo pinahintulot sa amin Panginoon. Tunay Lord na salamat kami sa iyo Panginoon sa pag-ibig mo. Yes, Lord. Lord, sa oras din Panginoon, tapagan mo kami Panginoon. Tunay na sa munting pag-itipon ito Lord God, tunay na gabi ng panalangin na Lord God, ang aming mapapurihan Panginoon na Lord God. Yes, Lord. Kami Lord God ay wala magagawa sa aming mga buhay Panginoon. Tulus kaming nagtitiwala Lord God sa iyong habag sa amin Panginoon, sa patuloy mo na gagawin. Lalo na Panginoon ang aming buhay Kristiyano Panginoon, bayo na lang pagkaya, patuloy mo kami Lord. Samahan Panginoon, ingatan Panginoon, magmayaan Panginoon na agawin ang away Lord, ang desire na ito Panginoon. Lord, bago sa gawin ito, patuloy ko Lord, magpakahayag sa aming kapatid na nagamitin mo. Patuloy mo Lord, na ang mga puso Panginoon, tanggapin Lord yan ang mga mensahe mo Panginoon. At tulungan mo kami Lord God, ibuhay Lord God, ang mensahe na narapat para sa akin. Lord, purihin kami sampa. Ang lahat ng ito ay tinitiwala namin sa iyo, Panginoon, maging Lord God, ang aming mga kapatid na wala Lord God, ano mga kailangan ng Panginoon, kung na ikaw ang nakalam, nakapagal mo rin sa Panginoon. Amen. Kung paano Lord Yes, God, God. habang sa amin Lord God, ikawan mo rin sa kanila Panginoon. Lord, purihin kami sa ang lahat ng ito ay tinitiwala namin sa iyo, may pananampalataya. Laging sa iyo lamang ang kapiran pa na Lord Jesus Christ we pray. Amen, Lord God. Panginoon, siguro tuloy-tuloy na, si John McCain. Amen. Paano mo natin ang Panginoon? Siguro awit tayo ng ilang awit. Awitin natin itong ano. I am resolved.
Hallelujah. Oh, yes, Lord. Sing praise, how sweet the sound, not shame, our rich like me.
pinakapala sa gabing ito. Pinakapala ni Lord. Pag-isip pa lang natin sa mga pinagpala na tayo. Amen. Huminga ka lang. Si Father Oling. Balik ko na yung mo, Brad. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po. Ako na po sa lahat. Maraming salamat sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Sa dinanas ko na hirap, sa lumako sa akin sa Pilipinas, inaakala na lang ng Panginoon. Yan. Yung araw na Yanis, karamdaman ko kayo, pero hindi ko sabi. Pagdating na sa bahay, makapin na siya. Pero pinatawag na si Brother na ito, nakakabay pa. Sa madaling salita, nawala. Pagalipas mga 10 minutes, talaga hindi ko na kaya. Talagang malulugmok ko eh. Lugmok talaga kasi talaga wala na nakasarap. So, nakapag-desisyon na ako na hindi dapat muna ako sa ospital. Habang pupunta kami sa ospital, sumisigaw na ako sa sobrang sakit talaga. Grabe! Para bang sinasaksakin mo dito pa ako. Sabi ko nga sa anak ko, kung matatapos na ako, okay lang, basta huwag ka mag-hirap na lang sa pag-hirap. Pagdating namin sa ospital, hindi kayo maniwala. Ang mga doktor talaga kung sabi niya, sabi ano, pakita ang tao. Bakit ako, alam ko, tayo yan. Ibig sa kasunita, tinitingnan ka lang, tinitingnan. Tapos sabi sa akin yung isang mas. Ano ako kung masakit sa inyo? Sabi ko, ito. Sabi niya, ano bang kinain mo? Sabi ko, ma'am, pagpitan mo ang kinain ko. Yung sakit niya dyan kung hindi mo, hindi kinain ko. Sabi ng isang mas. Hindi ko kasi gusto ko ako, nalaman ninyo ang kinain ko, isang hiwang manok, tapos ko yung kanin. Wala na. Iniwan ako, dito lang ako sa baba. Maniwala kayo. Pagdating ko sa baba, lahat ng dahil ng tao na talaga na nagpipinto sa inyo. Parang may imperno. Ako dito, may dinala ko, nahulog dahil sa titig. Wala na, daw tagila eh. Malagot ang dito. Imbis na ako yung bang, parang nervous eh. Naawa ko sa tao. Naawa talaga ko sa tao. Sabi ko, kawawa na may tao. Ano ba yan? Ay, tatay, nahuhulog yan sa buhay. Sabi ko na sa, paano hindi tatagal? Alam mo, wala pa 30 minutos, namatay tao. Namatay tao. Wala pa rin 30 minutos. Lumapos sa akin yung das. Tinurok ako. Magkamay. Sabi niya, tumutok. Lilipat dito. Ganun din. Sabi ko, pagkaya ang kamay ng mga ano, ano man yan? Pinilaro niya ako eh. Lilipat dito. Ganun din. Lilipat dito. Sabi ko, pagkuha ka ano? Sabi naman nung nasa, lumabay na ako, kapapasok ka pala niya, bakit niya tusok? Oh, ayan, nakita niyo ba, nangitip to. Ang ginawa, nagkakasakasan na loob yung isa, lilipat dito. Puman niya ka naman. Alam mo sa totoo lang, parang gusto ko tadyakan yung braso ko kayo. Sa hirap. Ay di, nawala. Nawala na. Tapos sabi sa akin, Anatay, kumusta ang pakiramdam mo? Kumusta mo na masakit ngayon? Pasaway ka rin. Ang ginawa ko, nag-pray na lang ako. Maniwala kayo. Wala pa siguro 10 minutes gumaling yung tiyan ko.
nawala yung sakit. Totoo yan, eh. Sabi ko doon sa nasa mama ka, bakit? Uuwi na ako. Bakit? Wala akong sakit. Wala ka talaga kasi wala na akong sakit. Pinahirapan kami kung saan sa kag-David. O kapirma ka lang kung dito. Sabi ko ba, pinahirap kami, wala na akong sakit. Sabi ko sa anak ako mo, lukas kami na bakit tatakas ako. Tatakas na ako eh. Sabi mo, katabi ko, taga Batangas. Alam mo, kahapon ako dito. Alas 4 ko lang. Hanggang ngayon, hindi pa ako kumakain. Hindi pa pala yung babae. Sabi ko, ma, hindi nagugutom pa na. Naku, ako talaga medyo may kasalbayan mo. Jake, bukit ka ng lulong sa labas. Dalawa sabi ko na, bakit dalawa? Pakakainin. Ito ba ang text na ito? Bumili. Dumating yung mas. Ay, doktor na sabi ko. Oh! Ano ginagawa mo? Sabi ko, pero. Anong daladan mo? Ilugaw. Pag sabi mo, kaya ko lang tinanan. Pambihira kayo, hindi na labot kumain dyan. Gugutom na nga ako eh. Alam mo, nagkainan na yung positive. Ganit na ganit yung nas. Sabi ng doktora, pasaway yung matanda na ito. Nag-uwi yan. Nag-uwi yan yung ano, may masakit. Dami. Sabi ko, uwi na naman tayo. Ayaw talaga ako na kasi. Kaya nag-ispaler na ako eh. Hanggang sa matay si Pader, gano'n matay na ako. Sabi ko sa kulakarin, uwi na tayo. Hindi ako mabalik dito sa hospital nito. Walang mong dapat sa akin. Ako yung nagdama. So, walang dapat sa akin. Kaya sabi ko, Lord, maraming salamat. Hindi na ako mabalik dito sa hospital nito. Baliwala kayo mga kapatid. Ang isang pagkakamali ko ito, nagkulang ako sa pangitaanin. Yan ang nakita ko, kulang ako. So, ang Diyos natin, pagka nakita niya, na medyo sumasablay ka, medyo mayroon talaga ng bukit. Kaya sabi ko, Lord, pagkawain ako, hindi ako yun, umayak ako. Sabi ko, Panginoon, pangatlong linggo na ito, at pangatlo pa ng balit yung nagmamasiba. Paano kaya sa nito? Hindi naman kasi hindi pa ako. Nagmumakawa ako sa Panginoon ko kaya dito. Lord, ayaw ko na hindi ko na tayo. Gusto ko, balik malakas ko. Kaya pumatay si Tito. Dahil na ako sa Panginoon. Sabi ko sa nag-place, kahit anong mangyari, gagapon ako pumunta. Alam mo ba, kahapon nagpunta ko dito, practice pala. Hindi ko akalain. Oo. So talagang sobrang panunabik ko sa pagkain. Sabi ko si Brad, hindi ko pagsisip ako. Ay, practice pala na yun. Siyempre, hindi magpanalagay mo ngayon sa Kristiyano. Hanapin mo talaga kaya para sa akin ako naniniwala yung parang ayaw mo magsima-sima sa din ko naniniwala ako. Pag totoong Kristiyano ka, hindi mo pwedeng iwanan ang sarili ng Diyos kahit sa ako. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Gawin niyo lahat. Panalangin. Alam ko yun, hindi ako. Isa lahat, ang nais ko na ipamahit sa mga sasama. Yung pag-ibig natin sa isa't isa, lalo natin panalangin. Huwag natin hayaan. Ang totoo yun, gabi-gabi. Ay huwag mo ako nakalibat. Walang gabi na hindi ko inakriyan ako. Talagang ginagawa ko yan kasi makikas. Ayun lang, maraming salamat sa mga. Magaling na siya. Amen. Mga bagay siguro na may hawak tayo ang gawin natin. Wala lang sa kanya. Makakabalit tayo. Di ba ba? Perfect. Kung pasalamatan si Lord sa habag niya, sa Tuloy. biyaya niya, tunay na pinapaboran ko si Lord. Kasi kaninang madaling araw, may lagnat ako, tunay na, siyempre, mahal akong ginagawa. Pero sabi ko, Lord, bahala na lang, siyempre,
Siyempre, marami akong sa labay. At saka nagpaulan pa ako kanina, pero awa ng Panginoon, sabi Lord, hindi na ito matutuloy dahil alam ko ito ang mabinag. Kaya pinapapurihan ko si Lord. Gusto ko siyang awitan yung amin. Dahil my Savior and my own. Only right, all your praises. If I could only show what I feel, the moment when you open my eyes, Lord, but I love the world. All my days I'm thinking of you, and all my life I know is for you. I want to praise you. I want to shout, and I want to love you. I love you. I love you. I worship and adore my God, my Savior and my own. I will sing to you my praises in front of every races. I will serve you and give you all my best. I love you, I love you. I worship and adore my God, my Savior and my own. You're the hands that lift me when I fall. Thank you, Lord. Amen. You open arms here when I go. You are my comfort. You are my God, and you are my King. I love you, I love you. I worship and adore my God, my Savior and my own. I will sing to you my praises and front of every races. I will serve you and give you all my best. I love you, I love you. I worship and adore my God, my Savior and my own. My God, my Savior and my own. Binabalik ako guys. My Savior and my own. Ano ba? Praise God, nais ko rin ibalik ang pasalamat sa Panginoon kasi sa kabila mga kapatid ng binago na itong salamin ko kasi nung bago ito pag nagbasa ako sumasakit yung mata ko at itong batok. Now, ang remedyo magbago ng salamin. Ayun na nga, binago yung salamin, biyaya ng Panginoon. Salamat sa kapatid. So, okay naman. Kailan lang itong 2 araw yata magkasunod 3 araw, naramdaman kong sumasakit talaga siya. Hindi talaga ako makakapagbasa. Sabi ko, ang akala ko na mayroong connection dito sa bato ko. Kasi sumasakit nga eh. So nangyari mga kapatid, tawag dito, nagpa-check up ako. Nag-alala ako na
talagang may connection siya rito sa ano yung mata. Sabi, pagdating dun sa doktor, sabi niya, una, pinabasa ko napakarami sa ikabit mo yung salamin mo, sir. Tapos basahin mo itong ganito. Pero Okay. kung yung pagkabasa, pero hindi ko pa alam na perfect yung pagkabasa ko, no? Kasi hinaan niya, dinitreat niya eh. Nung kaharap ko na yung doktor, sabi niya, ba't ang naman mo, sir? Sabi ko, ma'am, pag nagbabasa ako, sumasakit yung mata ko at saka yung bato ko. Na para ba yung nagkaganyan, parang parang may nana na parang may bukol, sumasakit. Sabi, hindi ko ba yung dahilan? Pagsakit ng mata ko dito connection sa sabi niya, sir, wala po, hindi po ganun eh. Kasi yung mata niyo po malinaw. Sabi niya, malinaw po yung mata niyo. Walang connection po yan dito sa bato. Isa doon, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi pala ito yung panakit ng mata ko. Wala sumasakit siya. Sabi, hindi pala. Sabi ng doktor, sa ortho daw. Parang ang layo. Mata tapos ortho. Naalala ko mga kapatid, kaya pala ortho, dahil no, ako'y nagtatrabaho pa, na-advise din ako na magpa-ortho nga dahil may nakita sila dito sa likod ko na hindi ko pinapansin. Tapos sa nakarang araw, kami ni Brother Mike, nagbuhat kami ng mga panamba. Yun pala yung nagiging dahilan. Kaya pala sabi ng Dr. Tay, huwag po kayong humawak na ng martelyo, maglagari, na nakatingala, ang papakong ganyan. Kasi yun mo. Pero hindi ko kasi, ano yun eh, hindi ko binaliwala ko lang yun. Kaya yun nga, nung nakarang araw, grabe naramdaman ko kami hindi ako makapagbasa. Pag nagbasa ako ng konti, sumasakit. Nagpasalamat ako sa Panginoon kasi nakita ko na hindi pala yung mata ko yung dahilan na sumasakit yung kung na sumasakit siya pag nagbasa dahil siguro hindi pinakinakabit yung salamin. Ang pinasalamat ko sa Panginoon na hindi pala ito konektado dito sa pananakit ng bato ko. Kaya salamat sa Panginoon, siguro Monday pa-check up, may nagpa-appointment ako na magpa-check up sa ortho. So sana, sabi mga Panginoon, pumasok ako sa CR, sabi ko, Lord, Isa lang ba yung kumakain ito? Isa lang? kayo lang naman po talaga. Doon ang ginamit yung mga doktor, ginamit na sila, pero ikaw lang talaga nga tagapagpagaling eh. Sabi ko, kaya ganun pa man, mga kapatid, salamat sa Panginoon dahil mayroon subukan natin yung guide ng science kung anong magagawa kasi hindi naman tayo, ang Diyos din naman gumagamit ng mga doktor. Subukan natin kung ano talaga ipapasa ko ang lahat ng ito. Kaya pinabalik ko pa rin pasalamat sa Panginoon sa biyaya. Ngayon, Panginoon, sa pastor na siguro nga kaya siguro si Wala na ito, ginawang pastor kahit hindi na siya pwede yung kargador. Matador. Hindi dati kasi ang Diyos nakakaalam ng lahat ng bagay. Hindi na doktor. Kailangan kasi alam ni Lord kung hanggang saan na yung matiyahan mo eh. Hindi kang laman. Eh kung mabigat na trabaho, mahirapan na siya, hindi kailangan niya talagang ilipat ni Lord ng ibang company. Amen. Meron pa ba? Siguro kung wala na, dito na tayo, awitin natin ba? Awitin natin itong may cross sa ating pagkakaloob. Take your cross and follow Jesus. Amen. Pick up the cross every day. Don't be ashamed. Say that you love Him. On the cross, pick up the cross, follow Him. Pick up
Lord God, sa isang pagkakataon na naman, Lord God, na kami tinigon mo dito, Lord God, upang umatin, Lord God, sa araw ng pananalangin, Lord God, na ang sarili namin, Lord God, na tinuturuan namin kung paano lumapit ng higit pa sa iyo, Lord God. Paano pa lalong magpakumbaba sa iyo, harapan, Lord God. Lord, ikaw ang Diyos na buhay na nakakalam ng aming buhay, Lord God. Ikaw ang humawak na aming mga pagtaon, Lord God, sa aming mga gagawin, sa aming bahay, Lord God, sa aming mga trabaho, Lord God. Lord, ikaw ang siyang umingat sa amin, Lord God, mag-ingat sa amin, Lord God, na wala kaming magagawa kung wala ka sa amin, Lord God. Lord, ngayon sa pakikinig ng aming ng salita, Lord God, ikaw ang siyang magturo sa amin, Lord God, na pakinggan ito, Lord God, isa puso ito, Lord God, at magpakorek, Lord God, sa bawat salita mo, Lord God. Lord, ikaw na ang bahala sa amin, Lord God. Ikaw ang siyang maipagtagpo sa amin, Lord God, sa pamamagitan ng inyong salita, Lord God. Lord, ganun din sa tithes and offering, Lord God, na inilapit ng inyong mga anak, Lord God, na ang desire namin, Lord God, magamit lamang ito sa inyong kalwalhatian pa, Lord God. Lord, ang lahat ng ito, Lord God, ay binabalik namin sa inyong dakila at mapangyayang pangalan. In the name of the Lord, in Jesus Christ's name, Amen. Amen. Natin tayo nakatayo at awin natin itong blessed assurance bago natin tawagan si Father na. Jesus is mine. Oh, what a fortress of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song. Praising my Savior all night long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all that day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, now burst on my sight. The angels descending, bring them above. The echoes of mercy, whispers of love. This is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in
pinasasabikan namin, Lord. Nawa hindi lamang isang awit sa amin, kundi mag-manifest ito sa aming mga buhay. Na sa bawat sandali ng aming buhay, habang kami tumatanggap ng hininga sa iyo, at patuloy mo, Lord, pinagdadaloy ang aming ibayong lakas, nawa patuloy ka namin papurihan, Lord. Kagaya ng mga ibon sa kalawakan, Lord, na sa tuwin ay makasilip sila ng liwanag, sila'y umaawit sa iyo. Nawa, O Diyos, kami mga anak mo, na totoo, O Diyos, na nananampalataya sa iyo. Panginoon, huwag mo po kaming lalagpasan sa gabing ito. We're very thankful, Lord, dahil damang-dama namin kung gaano mo kami kamahal. Tunay, Lord, na dakila ka. Dakila ka sa aming mga buhay. Panginoon, we're not even worthy, Lord, to be loved by a holy God. Ngunit daman-daman namin, Lord, kung wala kang pag-ibig sa amin, marahil wala kami ngayon sa dakong ito. Kaya't maraming salamat sa iyo. Amang banal, we just commit everything to you. You know all things in us, Lord. Wala kaming may tatago sa iyo. Mabuti at mali naming nagawa ay hayag lahat sa iyo, Ama. Nagmamakaawa kami, patawad, O Diyos, sa mga nagawa naming mga kalabisan. Tulungan mo kami, O Diyos, sa aming mga kahinaan. Linisin mo kami, O Diyos. Lord, na marapat na kami mga anak mo ay pamanahanan ng iyong banal na Espiritu. Dahil nananampalataya kami, O Diyos, we are nothing and we can do nothing without you in us. We need you, Lord, in every step of our journey while waiting for that blessed hope and great appearing of our great God and Savior, Lord Jesus Christ. Kaya mang banal, nawa muli sa gabing ito, Diyos, sa aming pagbulay-bulay sa iyong salita, Lord, ay lubusan mong paalabin ang aming, Lord, paglilingkod sa iyo. Dahil, Lord, we realize at napatunayan namin, walang ibang, Lord, katulad ang kami ay nasa presensya mo. Dahil in your presence, Lord, meron kaming katiyakan at pag-asa. In your presence, Lord, wala kaming dapat ikagulumihanan at ikabahala sa darating na araw. Dahil we believe you are the one holding our tomorrow. And you are the one who are giving all the hopes in us, Panginoon. Salamat, Panginoon. Nawa ang pagtayo ng iyong lingkod, Lord, sa likuran ng pulpitong ito, amang banal ay malaya kang magpadaloy ng iyong biya at pagpapala sa iyong munting kawan na nagpagal, Lord. Tidahak ang panahon na hindi pabor sa amin. Dahil naniniwala kami't nananampalataya, bang banal, as we do this service to you, Lord, ay walang masayang sa amin. Kundi ito'y, Lord, kami ang makikinabang, Panginoon. Salamat for all thy provisions, Panginoon. At nawa, Panginoon, lahat ng mga kapatiran hindi nakarating na sa ngayon ay nakikinig rin po sa pamamagitan ng live stream. Ingatan mo rin po ang signal, Panginoon, para marinig nila ang, Lord, mensahe mo sa gabing ito. Malaya ko, O Diyos, na gumamit sa iyong abang lingkod, Lord. Just tame my lips, Lord. Panginoon, para wala kang pahintulutan na sarili kong salita ang lalabas, kundi tanging salita mo lamang for your own glory and for the sake ng lahat ng, Lord, thirsting for your message sa gabing ito. Salamat po, and unto thee once again, we commit everything to you. Just have preeminence, Lord, in our midst, Panginoon. At lalabas kami na higit kaming mabubuting mga anak mo kaysa kaming pumasok kanina. For the glory of your name, Lord Jesus Christ, our God and Savior, ito pang aming samot dalangin. Amen, amen, amen. God bless us all. At bago tayo umupo, mga kapatid, ay ating buksan ang ating mga Biblia. Sabi nga, ang salita ng Diyos ang ating chief captain. Praise God. So, buksan po natin ang ating ito, natuwa ko dahil mula kanina yung opening prayer ay alam natin na mahal tayo ng Diyos, diba? And that's absolute. Whether we believe it or not, mahal tayo ng Diyos. Kaya lang tanong,
mahal din ba rin natin ang ating Diyos? Itong talatang ito na ating babasahin is very common. Diba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Now, pansin niyo po, ang pinaka-key rito is yung love. Kaya nangaral ang ating propeta ng love. No? At very timely po, maging sa patutuo. Ito yung gusto kong pag-usapan natin dahil sabi nga ng prophet, ang love is one of the most powerful weapon. Diba? So, mapapansin niyo po no, sa love, when Adam's race ay totally lost na. It took God's love to overcome yung the wage of sin, which is death. Kaya nandito ko ngayon. Kaya nandiyan kayo na nakikinig ngayon sa live stream. Sa 1 John 3:1-3, tignan niyo po kung sino tayo rito. Behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Imagine, mga kapatid, we all know our origin. Mula tayo sa mga magulang na wala rin tayong pwedeng may pagmalaki. But we need to appreciate ang ginawa ng ating mga magulang. Tama? Pero sabi nga ni Brother Branham, even his own parents, he cannot brag on. Hindi niya pwede may pagmalaki. Pero nung siya na born again, na ipagmamalaki niya si Kristo. So, ito po, therefore the world knoweth us not because it knew Him not. Kaya nga minsan, mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Diyos, di ba? Minsan, para tayong laging out of place. Di ba? Minsan, kahit sarili natin ang mga mahal sa buhay, na dating kaklos natin eh. Di ba? Minsan, na-separate tayo. Kasi nga, may bagay inside us na hindi nila nakikita, na iniingatan ng Diyos sa atin. Kaya nananatili na hindi tayo halos kasundo. Praise God. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when He shall appear, we shall be like Him. Gano'ng kaganda ito? We shall be like Him. One day. Di ba? Praise God, for we shall see Him as He is. Pagpala ng Diyos ang kanyang mga salita. At yung verse 3, and every man that had his hope in Him purifieth himself, even as he is pure. Kailangan maglinis tayo, di ba? Meron tayong role. Yung paglilinis sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, ay kailan tanggapin natin ng salita. Kasi para may magagawa salita sa atin. So, blessed be the name of the Lord. Makakaupo na po ang bawat isa. Praise God. Now, sa gabing ito, mga kapatid, ay nung binabasa ko itong love, nung binabasa ko itong mga led by the Spirit of God, mayroon lang, may bahagi ito, kasi mahabang preaching rin ito, pero prayer meeting ito, sabi nga po, yung mga characters sa Bible, yung mga experience sila, of course, wala naman bago eh. Ang naganap noon, siya rin magaganap ngayon. At ang nagaganap ngayon, siya rin magaganap sa darating na panahon. Sabi ni Haring Solomon. So, yung experience nila, kung ating tignan, mga kapatid, mula kay Adam and Eve, lahat, siya rin nagaganap ngayon eh. Yung nagaganap sa mga banal noon, meron din mga banal na siya rin nagaganap ngayon. At kaya nga naano ko, sabi ko kasi itong mga nagdaang araw, habang nandito ang mga kapatid ko, nag-uusap kami sa mga estado ng kalagayan ng aking mga kapatid, parang gusto kong magalit. Di ba? Kasi minsan mga kapatid, di ba, kapag tayo nagpapayo ng kapakipakinabang sa kanila, which we believe we are led by God to give advices para sa kabubuti nila, at hindi tatanggapin, at pagkatapos, mangyari yung mga payo natin sa kanila, saka sila lalapit. Di ba? Parang alam niyo yun, yung minsan, binigyan ka ng payo libre, hindi mo inintindi. Nagka-problema ka, saka kababalik, sorry.
Saka hihingi ka ng tulong. Di ba? Yun yung minsan na, yun yung naging ano ngayon ng mga sangkatauhan. Pero dito mga kapatid, tandaan po natin rito lagi na meron kasi tayong mission. Meron tayong purpose. Kagaya yung tanong ko kanina ay no question, God loves us. But the question is, what about us? Do we also love Him as He loves us? So dito, si Brother Branham nagkukwento rito at sundan na lang natin ang kwento niya at mayroon siyang pinatutuo rito na isang Christian businessman, no? Si Brother Cruz mamaya ang babasa natin, which is very much applicable sa atin ngayon. Tama-tama ito, mga naka-live stream, sundan nyo rin po kami. Praise God for the glory of the Lord. Dito sa love, no, sa paragraph 20, gusto ko magbasa tayo para unti-unti natin linawin ang kinukwento ng propeta. I think love is the greatest force there is in the world. There is nothing more powerful than love. If I had the choice tonight, pansin niyo po ito ito, si Brother Branham nito. If I have the choice tonight and was a sinner, at ako'y makasalanan, and was standing here before God, and He have said, ibig sabihin, tinatanong siya ng Diyos, pamimiliin siya ng Diyos ng mga bagay-bagay. Now boy, sabi niya, i-apply natin itong tanong ito para sa atin. Now boy, I'm going to give you all 9 spiritual gifts. Alam naman natin lahat ng 9 spiritual gifts. Di ba? I'm going to let you prophesy. Give you the spirit of prophecy. I'm going to make you a mighty preacher. Give you the word of wisdom and understanding. I'm going to give you the gift to speak in tongues and to interpret. I'm going to give you a gift of healing that you'll have great faith for the sick. And I'm going to do all these things for you. I'll give you all that. Ang dami, di ba? Or I won't let you have any of those things. O wala akong ibibigay sa iyo sa lahat ng binigkas kong pwede kong ibigay sa iyo. Di ba? But let you have real love in your heart. Anong sagot ni Brother Branham? I'd say, God give me love. Ang tanong, ibaling natin tanong sa atin. Anong sagot mo? Ikaw na nakikinig, anong sagot mo? Ikaw na may karamdaman, anong sagot mo? Imagine, ikaw na nabibigat ang lubha, anong sagot mo? Alam niyo mga kapatid, ito yung masusundan natin mamaya dahil merong isang karakter dito na kinikwento ni Brother Branham. Diba? Napatunayan niya, matagal natin naririnig yung killer bull by love. Yung hornets, na talagang napuno siya ng hornets. Di ba? By love. Di ba? Kinausap niya, by love. Yung manyak, na gusto siyang patayin, by love. Lahat, di ba? So God surpasses or conquered all those trials na tinahak ni Brother Branham. Nung namatay ang kanyang asawa at anak, minsan, galing siya sa libingan. Biglang dumating si Senator Eisler, di ba? Tinanong siya, how do you do, Bill? I'm fine. At ngayon, gaano mo siya kamahal na namatay na ang asawa mo at mga anak mo, mga mahal mo sa buhay? Lalong-lalo ko siyang mahal. Kung dalhin ako ng Diyos sa impyerno, kung mayroong piyesa doon, mamahalin ko pa rin siya. That's how love does. Kaya nakapagpatuloy na may tapang. Sa atin, maliliit na hadlang ngayon. Di ba? Narinig natin patutuon ng ating kapatid. Di ba? No heights, no depths, di ba? Can separate us from the love of God. Gaano kalaking kabundok ang problema? Gaano kalalim ang problema? No one could separate us if we really love the Lord. Because God loves us. Saan man tayo magtago, ganun na lamang pag-ingat ng Diyos sa atin. So, tingnan natin ito. Ang sagot niya, di ba? Just give me love. That's right. For there is tongues, they shall cease. 1 Corinthians chapter 13 to. Where there's prophecy, it will fail. Where there's knowledge, it will vanish. But where there is love, it will endure forever. That's what drove the heart of God to send Christ to the earth. Di ba?
Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Dapat, kaya yung sabi ko nga, di ba may preaching si Brother Branham? God careth. Do you? Di ba? Yun yung ano. So, gusto ko mausap rito sa love, mga kapatid. No? Kunti lang ang madaan natin to sa prayer meeting. Kaya ito ang tanong ni Brother Branham. Are you really ashamed of Him or are you really proud that He saved you? Maraming tumanggap ng kaligtasan, pero minsan hindi maikwento yung nagligtas sa kanila na tinanggap nila. Gusto lang nila mag-preach sa pulpit. Pero paglabas, hindi na may preach si Kristo. Kaya mga kapatid, itong gabing ito, very personal ang pangusap ng Diyos sa atin. Makikita nyo mamaya. Are you really proud that He saved you and you're willing to give a testimony? Kaya nga kailangan tayo mag-testimony, di ba? Divine love is one of the most powerful force. It's one of the greatest forces in the world. And when divine love has been projected and comes to its end, then sovereign grace will take its place. Now, ito po, basahin natin itong isang karakter na nagustuhan ko ito. Ito si Brother Henry Cross po, no? Ito may-ari ito ng paggawaan ng araro. Para natin, mapapansin nyo, yung coach na C-O-U-C-H na tinukoy dito, yan si Cross pa rin. Mali lang yung yung pagbigas siguro, o kaya pag-type dito. So, pansin nyo, now, few weeks ago at the Christian Businessman's Convention in Minneapolis, I heard a testimony that struck me. Sundan nyo po, ha? Pansin nyo, si Brother Branham ito. And the man is a great plowman. Brother Cross made a testimony. Diba? I forget now, Brother Cross, very fine man. So, yun yung pangalan niya, no? Brother Cross made a testimony which brought this to my mind. So, nagbigay ng patutuo si Brother Cross that when he got sick, pansin nyo ito, maganda ito yung patutuo kanina, no? That when he got sick, he was a bosom friend to Oral Roberts. Kabisado naman natin lahat si Oral Roberts. Ba? Ka-level yan nila Billy Graham, di ba? So may ginamit sila ng Diyos. Sabi ni Brother Branham. A bosom friend to Oral Roberts, and Oral Roberts is a fine Christian brother. And he and Brother Oral were just like that together. Well, first thing you know, he thought, ito si Brother Cross, well, if something would ever happen to me, only thing I'd do would be go to Oral and that be over with. Para yung tiwala niya na, halimbawa may problema, magkasakit or whatsoever, tandaan nyo nung nagdaan tumayo ko dito, si Propeta Isaias, ganun na lamang paghanga niya sa anointed king na si Uzziah. Diba? So, pansinin nyo po ito naman, tama yung paningin niya kasi lingkod ng Diyos itong tinitingala niya. Alam niya na pag ilehen siya kung magkasakit, ay okay na. Yan lagi ang natin eh. Diba? So pansin niyo na ito yung minsan mistake. Okay. Pansin niyo sundan natin ito. So sabi niya, only thing I do would be go to Oral and that be over with. Now, when you get those ideas, sabi ni Brother Branham, you're wrong. So sana, alisin natin yun na kung meron tayong karamdaman, o kaya umaasa na lang tayo sa alam natin na gifted pastor o sino mang ministro. Alisin natin yun. Kasi ito yung sabi ni Brother Branham, don't you never think that man has anything to do with it. It's God alone. So healing is God's alone. As salvation is God's alone, hindi Jesus plus. It's all right for you to respect men and love them as your brother, but don't never put the love of anybody in your heart like you have of God. Now, napaka-warning to kasi masyadong minsan pagtingin natin dahil mabuti tayo sa kapwa-kapatiran, parang gumawa na tayo ng kabutihan sa Diyos.
At kapag nagka-problema tayo, naging mabait naman ako, naging mabuti naman ako sa kapatiran. Bakit ganito? Kung kailan ako naging mabait, bakit ganito ang nangyari sa akin? Imagine. Sa tao ka naging mabait. Siloso ang Diyos. He who loves me more than. Di ba? He who loves his father, his mother, his brother, his sister, or anyone more than is not worthy. Malinaw, mga kapatid. So kapag meron tayong tinatak na problema, huwag natin pagmalaki sa Diyos na meron tayong ginawang mabuti. Ginawa yan ng rich young ruler. I pay my tithes. Di ba? Yung pariseo sa kay publikano na nanalangin, di ba? Alam natin yan. Yung pariseo, hindi ko gagaya nito. Ako nagbabayad ng tithes. Ako gumagawa ng mabuti. Di ba? So wala tayong may pagmamalaki. Nasa biyaya ng Diyos tayo, mga kapatid. So, praise God. It's all right for you to respect men and love them as your brother, but don't never put the love of anybody in your heart like you have of God. Or before God. Keep Him first. Love one another. Utos naman ito. But keep Him first. If you keep Him first, second is love one another. Hindi rin pwede na siya lang ang ibigin mo. Diba? Praise God. So malinaw. But that love, in the Greek love, is phileo, which means human love. Yan yung love one another. But the love you have for God is agapaw love, which is a divine love. So now, keep God's love first. But then Brother Cross said that he always had such great faith in Brother Roberts. Nandun yung tiwala niya. Dahil naniniwala siya, nakita niya, nasaksihan niya ang pagtrabaho ng Diyos kay Brother Oral Roberts. Praise God. One day, he found out he had a kidney trouble. Kidney stone. Ito, nag-start na, may karamdaman na. He said, oh my, that's easy. I'll just go down to Brother Roberts. When I have dinner with him, Oral said, sure, we can take care of that. Right away, Brother Cross raised up, laid his hand on him, said, rebuke the thing, said, sabi ni Brother Cross, he felt better. Guminhawa pagramdam nung pray. Went home for a day or two, it was back again. Hindi niya kasi sinasaoli dun sa sender eh. So, inaasa na yung iba ang magsaoli, si Brother Oral. Ikaw, ba't mo kasi tinanggap? Di ba? Yun yung sinasabi. Huwag mo iaasa dun sa kilala mo na lingkod ng Diyos. Dahil lahat tayo, when we receive God, we were given the authority to cast out every devil's work. Kaya nga minsan marami rin na puff up na ministro. Dahil kapag biglang gumaling, akala nila sila ang nagpagaling. Hindi. Pwedeng ginamit ng Diyos. Hindi naman ako nagko-question dyan. Pero walang pwedeng magmalaki. It has nothing to do with man. It's all by God. Amen. He felt better. Went home for a day or two. It was back again. Kanina, kwento ni brother, kanina. Magaling na ng pinag-pray brother na to. Pero nung bumulik ulit. Hindi ba ito rin? Pinag-usapan natin. Kaya kamuntik, Brother Ding, I love you, no? Huwag mong sabihin sa pulpit na gusto mong yung nurse. Yung mga doktor, ginagawa lang nila yung parte nila. Huwag ka mainis doon dahil tinitignan ng Diyos yung inaasal mo rin sa kanila, hindi lang sila tinitignan. So, I love you, no? Oral said, sure. Saan na ba tayo? He felt better, went home for a day or two, it was back again. Goes back to Brother Roberts and said, Brother Roberts, the thing's back on me. Bumalik na naman, bumalik rin ulit kay Brother Roberts. We'll pray again. Sabi ni Brother Oral. And he rebuked the thing again. Felt better for a few hours. Paigsi ng paigsi. Kanina, day or two. Ngayon, oras na lang. Gumanda kalagayan niya. Felt better for a few hours. Back again. Keep doing that till he found out that he wasn't getting anywhere.
Parang pasama ng pasama. Oh, so, tingnan natin, no? Kaya mahirap. Blessed is the man who trusts in the Lord. But cursed is the man who trusts in a man. So, kahit lingkod ng Diyos to, huwag mo ilagay yung pagtitiwala mo. God is a jealous God. Praise God. So, dito, pansin natin mga kapatid, para kasi ano ito, pero may kinalaman ito sa buhay natin ngayon. Lahat ng mananampalataya, biktima ngayon dahil akala nila, basta pastor, tinitingala kahit binabangga ng salita. Much more, banggahin mo ang message of the hour. The message of the hour is vindicated, kahit kwento. Kaya iniingatan natin kahit kwento eh. walang, ano ito, kasinungalingan o kahit kunti, kaya nga, tanggapin mo ito na may kagalakan. Dahil malilit na bagay itong pinag-usapan natin, pero may kinalaman to sa bawat buhay natin sa pang-araw-araw. So, was getting, saan na ba tayo? Keep on that till he found out, wasn't getting anywhere. Oh, there. Oral fails, sabi niya. Sabi ni Brother Cross, oral fails. I know somebody won't fail. Brother Branham. O, kilala niya. Kasi kilala si Brother Branham dahil si Brother Oral Roberts galing kay Brother Branham. So, they are friends. No? He sure won't fail. Kita mo yung isip niya, si Brother Branham hindi rin mag-fail. So, lahat ng mga masyadong ginodiyos na nila si Brother Branham, nagbaptize sa pangalan ni Brother Branham, hindi rin papahig ang Diyos noon. Branhamite ka rin doon. Ayaw ng Diyos yun. Praise God. He sure won't fail. Kita mo yung panampalataya niya. So he said, I know I'll go down, stand before that gift. He will tell me just exactly what to do. Said, I'll find where he's at. So nangyari, si Brother Branham nasa Shreveport, Louisiana, di ba? I was in Shreveport, Louisiana on my last meeting here. He come over to the Washington Rio Hotel, him and his lovely wife, and he said, Brother Branham, I'm going to try to get a prayer card. Siyempre, yun kasi yung sistema. Diba? They give it to him every night. Hindi ko lang alam kung ilang gabi ito. He never was called in the line. Talaga nga naman. Pagka yung sabi, amen, yung salitang kanto, no? Kung inaalat ka talaga. Ito yun, di ba? Imagine, yung desire niya, alam niya. Kaya nga, siguro, talaga nagsusumiksik rin na kailangan meron siyang card. Di ba? Praying card. At hindi nabibigo. Nakakatanggap gabi-gabi. Bakit nalilihis ang tinatawag? God is working behind the scene. Alam nyo, kaya nga kailangan tayo tiyak ang galaw natin, ang desisyon natin tiyak. Ito ba'y totoong nakaangkla sa Panginoon? Ayon sa salita niya. So, imagine yun, no? So, every night, he never was called in the line. Bigo-bigo. Loving him the way, just when he was starting to live, palis na siya. Nabigo na eh. Kaya nga ang tao, ano rin eh, mananawa rin. Kahit may patience ka, mananawa ka rin. Di ba? Starting to live, he was down in the lobby. I was there when he come by. He started to crying and he went out and shook my hand. Luhaan na. Siguro para lang maantig yung puso ni Brother Branham, di ba? Luhaan na. I said, Brother Cross, I want you to come up to the room. Come with me. And I went to the room. And I said, now Brother Cross, let us pray. Ito, tignan niyo po ito si Brother Branham na ito. I'll stand before you and before God and you rather, sabi niya. So kinorek niya, before God and you. I'll stand before God and you. And I'll see what the Lord tells me. Kadalsan, di ba, ganyan naman ginagawa ng mga propeta. Tatanong niya, kahit si Balaam nga, nagtatanong sa Diyos eh. So ito, nagtanong. Di ba? I humbled myself before the Lord, sabi ni Brother Branham. Went out the way I always do to try to find. And the Holy Spirit come down and struck me and refused to say a word to me. Instruction ng Holy Spirit pero walang word. Sabi ko nga, imagine si Brother Cross, sabi ni Brother Branham, he supported his
healing campaign. Ganun siya, kasupportive rin. Hindi madamot, ha? Imagine, siguro namimilipit na siya sa kalagayan niya. Alam niyo, yung kidney stone, hindi biro ito na sakit. Kahit magtanong ko sa merong kidney stone na ano na siya, yung acute. Diba? That don't, saan na ba tayo? And refuse to say a word to me. I said, that don't happen very often. Let us try it again, sabi ng propeta. Kasi pati propeta na ngayon, nagtataka na. But pati Diyos na nahimik na. But remember, when God is silent, He is making a miracle. Pansinin niyo po, dito hindi lang kagalingan, kundi meron aral na ibinigay. That don't happen very often. Let us try it again. And we prayed again and said, now, Lord, if we did anything wrong, you forgive us for it. We don't mean to be doing anything wrong. But Brother Cross is my good brother. Imagine na. And he wants to know what your will is for him. Will you speak to me, Father? And now I offer to thee not myself, for I have nothing to offer, but I come in the name of the Lord Jesus for his sake, for the sake of Brother Cross. And now, Brother Cross, kasi ito yung sinasabi ko, hindi iba yan, no? That's Brother Cross. My brother stands before me, who's helped me many times in great troubles and things, and so forth, and we've been brothers. Now will you speak, Lord? And I humbled myself before the Lord, and the Holy Spirit refused to say a word. Again, wala pa rin. Di ba? Then nothing I could do, very seldom, about once or twice in my life, I ever seen it do that. Nagtataka rin si Brother Branham. Supportive ito sa gawain. Tapos ganito po yung... So then I did not know what to tell him. Pati siya ngayon, nagka-problema na. Ito mo, problema yan, naging pabigat na tuloy. I said, Brother Cross, I don't understand it. And I said, I'm afraid to ask again. Natakot na rin eh. Mahirap kulitin ng Diyos kapag katahimik. Di ba si Balaam dyan napahamak? Pinipilit niya ang Diyos eh. So, we went ahead and I prayed for him. Di niya rin matanggihan. Laid hands on him, went away, and he said, you know, I feel better. Pagkatapos nila nag-pray, umalis na siya. Pero he feels better. I ain't got a pain right now. Pagkatapos ng prayer na, pero hindi sumasagot ang Diyos sa prayer ni Brother Branham, kaya nag-pray na lang sila. Pero guminhawa ang pakiramdam. You know, I feel better. I ain't got a pain right now. Went away for about 3 or 4 weeks. Aba, humaba. Nung kay Oral Roberts, 1-2 days hanggang oras na lang. Pero ito, nung kay Brother Branham na, about 3 weeks to 1 or 4 weeks. Isang buwan na. He was all right. Diba, ang ganda, magaling na. Diba, magaling ka na. All at once, one night, it began to come again. Di ba? Di ba yun yung patutubo kanina? At hindi lang, lahat tayo. Ganito gaganap, kaya kailangan makita natin. Ito, alam niyo po ito, kwento ito, pero may kinalaman ito sa buhay ng bawat sa atin ngayon. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Masarap makinig sa kwento ni Brother Branham. Masundan mo lang na maayos, pagbigyan ka ng inspirasyon. We went ahead and I prayed for him, laid hands on him, went away, and he said, you know, I feel better. I ain't got a pain right now. Went away for about 3 or 4 weeks. He was all right. All at once, one night, it began to come again. Diba? Now, he said, Lord Jesus, ito na ngayon yung sinabi niya. Ito si Brother Cross. Now, he said, Lord Jesus, I love you. And I've been to both Brother Roberts and Brother Branham, and what am I going to do? Kasi nangyari rito, one night it begin to come again di ba? Imagine yun, 4 weeks. Pero biglang bumalik ulit. Di ba? Di ba, Brother Tinko, may experience yan Kaya tignan mo ito, no? Nagulat siya. So, ang sabi niya,
Ang sabi ni Brother Cruz, pansin nyo, ang tema natin, love. Ha? Sabi ni Brother Cruz, now we said, Lord Jesus, I love you. And I've been to both Brother Roberts and Brother Branham. And what am I going to do? He said, now, I don't want to go to any doctor. Di ba sinabi mo kanina? Ayaw mo nang babalik sa hospital? Bantayan mo yan. Kasi wala ka naman magagawa kung yung nasa paligid mo, dadalhin ka. Sundan natin to. Diba? I don't want to go. But what shall I do? Sabi niya, yun ang pray niya. So then finally, he was drove to a doctor. Sa ayot gusto niya, dahil namimilipit niya, binuhat siya. Dinala sa doktor. And when he went to the doctor, they sent him to Mayos. Pag sinabi yung Mayos Clinic nung time na yon, in modern days ngayon, number 1 yan nung araw, kung dito sa Pilipinas, katapat ng St. Luke. Magagaling ang mga tao, di ba? Magagaling ang mga doktor. And when he went to the doctor, they sent him to Mayos. Mayos looked him over and said, well, friend, you got about 1 chance out of 1,000 of ever living over another month. Di ba pag makarinig tayo ng 50-50, lupay-pay na tayo? Ito, 0.001% chance to live against 0.999 to die. Napakaliit na tsansa. Kahibla. Ika nga, yung termino na matatanda, kahibla ng buhok. Ang chance na mabuhay. Your operation might be if we would remove, tama ba? The stone. But it's set in something and said, if we remove that, it might kill you on the operation. He said, you're just near death. And you got 1 chance out of 1,000 of ever pulling it, through it. Imagine yung 1 over 1,000. Di ba, kanina, kaya nga, sabi nga ng ating kapatid, ayaw niya nang matanong, ba't niya tinatanong ko anong kinain ko? Ang gusto yung marinig, yung karamdam. Pero normally, yung doktor, ganun eh. Inianonly Foundation, saan ka ba nanggaling? Kailan pa nag-umpisa yan? Anong kinain mo? Diba? Para lang ano nila, diba? Ma-anonly yung foundation. Well, he said, let me think it over. Nag-isip-isip rin siya. Kahiblan lang chance. Kahit sino siguro eh, di ba? Imagine, wala ka palang chance ang mabuhay, gagastos ka pa. Ba, di ba, yun yung sinabi kay John Mar eh, sa anak ko, di ba? Walang guarantee. Di ba? Imagine, anong chance, Doc? Sabi ng wife ko, anong chance, Doc? Kung maoperahan? Wala. So, pero ang guarantee, bayaran mo hanggang sa duling ng sentimo. Kasi ganyan naman hospital eh. Hindi mo naman may ilabas yung patay mo kung hindi ka magbayad. So, ito yun eh. Kaya nga nag-isip-isip siya. Sabi niya, said, let me think over. Ganun pa man, ito siya. And he loves the Lord. Si Brother Branham nagsasabi rito, napatunayan niya ang buhay ni Brother Cruz. Anybody that knows Brother Cruz, he's a real Christian. Ito yung masarap, pakinggan. He said, Dear God, you know I love you. I've done everything I know to do, but then, now, if it's my time to come home to you, I'm ready to come. But I love you, and my last words to you is, I love you. And you know my heart that I love you. And he went on to the operation. And the doctor kind of hesitated a little bit to do it. But after the operation was performed, he woke up and he said, the whole entire room was lit up by the glory of God, and the doctors couldn't even understand how quickly and what happened. Sa ibang pangangaral ni Brother Branham, nabanggit niya ito, sabi niya, maging ang mga doktor na mangha, yun ang nakita ng perfect operation dahil ang tingin nila wala ng pag-asa. At napakabilis ang recovery. So, ito, nakita nila nagbagong senaryo sa room.
When love, kaya sabi ng propeta, when love has been projected and come to its end, sovereign grace step in and took its place. It will do it every time. That's God's nature. So dito, mga kapatid, yung God's love, hindi po pwedeng questionin ito. It's absolute. Whether you believe it or not, God loves His creation. Pero kung ang kanyang creation din, gaano mang estado ang kanyang tinatahak at makita ng Diyos na mahal rin siya, may grace ang biyaya ng Diyos. Kaya, yung imposible, maging posible. Mga kapatid, sa gabing ito, gusto kong putulin, hindi ko natatapusin. Pagbulayan natin ang ating mga sarili. Marami tayong desire sa buhay. But kung tayo kakapusin sa pag-ibig natin sa Diyos, na siya kahit kailan hindi niya binawasan ang pag-ibig sa iyo, regardless, alam niya kung gaano kaliko ang tatayakin mo sa buhay. Everything could be settled. Lahat ng desire natin may katugunan na nakalaan. Tandaan niyo po ito, mga kapatid, hindi tayo nagbabasa ng kwento. Hindi tayo nagbabasa ng salta na lamang na pwede nating kalimutan bukas. Bawat salta na ating mapakinggan, dapat bawat salta na ating mababasa, mananatili ito sa ating puso. Dahil ito ang lalago para itong napakaruming lupang katawang ito ay tutong matransform into a new creation acceptable in the sight of God. Mga kapatid ko, marami tayong desire, but sometimes we left God dun sa pag-ibig na kinauuhawan niya sa atin. Hindi ba ang first Ephesian church age, they were backslidden. Yung alab ng kanilang pag-ibig sa Diyos ay nanlamig. At yun ang nagpahamak sa kanila. Today, nasa panahon tayo na napakalamig na ang pag-ibig ng ating paligiran sa Diyos. May we, therefore tonight, kayo man na nakikinig dyan, paalabin natin ang ating pag-ibig sa Diyos. We need to give time, more time for the Lord. Hindi yung puro na lamang sa pangsarili natin. Why? Ang lahat ng earthbound desire natin, isang araw iiwanan rin natin yan. Huwag tayo magbigay ng mahabang panahon sa lahat ng mga bagay na makalupa. It's time for us to give glory, honor, and praises to the Lord. You could just imagine, mga kapatid, madelay lang ang Diyos na magbigay sa iyo ng hininga sa loob ng 10 minutes. You're dead. Pag humingi tayo sa Diyos, gusto natin agad-agad. What an attitude. It's because the influence of the generation we are living. Tandaan niyo po ito, ang anointing of the age. Unti-unti tayo ililihis sa ating pag-ibig sa Diyos. Imbes na tayo paalab, tayo palamig. Friend, do you love the Lord? Kung ako tatanungin niyo, I'm so guilty. Lord, have mercy. Tayong lahat ay magsiluhod. Tayo manalangin, malaya tayong manalangin. Humingi ng tawad sa ating dakilang Diyos. Tandaan po natin ito. Magagawa natin lahat ng bagay na gusto natin gawin ito. Pero at the end of the day, hindi natin matatakasan ang pagsusulit natin at sisingilin tayo ng Diyos. To God be the glory. Lord, help us tonight. We just want you to be in our life. Hallelujah. Diyos ko sa biyaya. Panginoon, salamat. Provision mo sa amin po. Kung hindi kami karapat tao. Pero Lord, pinag-isan po kami. Knowing, Lord, na gano'n na lamang pagmamahal sa kami. Bakit po ba kung manahal sa mundo?
bilang lang kami sa kwarto ito, Lord. But we just want to be filled with your presence. Lord, may your Holy Spirit come and dwell in our hearts, Lord. That we may see ourselves loving you with all our heart, with all our strength, with all our mind, Lord. With all our Panginoon, kapwa at Panginoon, bawat tulungan mo, Lord, ang bawat kahinaan natin. Gawin mo po kami, O Diyos, namin bawat sa mga mahal namin sa buhay. Panginoon, the word, Lord, the word. Lord, anong maging pagluhan ng aming mga buhay? Kung hindi ka namin magawang mahalin, hindi tayo magmamahal sa amin. Panginoon, tulungan mo namin po kami sa iyo. Huwag na mamaya lalabas sa iyo, meron kami pagkalaman. Dahil tinatakbo mo ang bawat sa amin. Pero kami mamahal sa buhay. Gusto rin namin yung maaral sa iyo. Pero kung hindi ka maging sa aming buhay, at hindi ka madama ang aming magmamahal sa iyo, anong kabuhay sa iyo? Yan namin ang tumaray kabuhay. Pero wala namin gusto ko wala. Lord, help me, Lord. Help Brother Rose, Panginoon. Hindi siya naging madama sa iyo. Pero kinapos siya ko yun. Dahil kontento na siya. Sa malingkod mo, pero minsan lang. Pero hindi naging sarili na siya. So, biyano mo yun. Hindi kami dapat umasok sa kumuhay. Hindi yun. Umasok na dapat siya. Tulungan mo lang kung ginagin sa iyo. Pero kung makalit namin si Perdito, the one of these days, you will be glorified in our needs. Sa aming mabuhay, magkaroon ng kawahawan, malalangin na naniligaw sa ating pagkakas. Bakit po? Tulungan po kita sa aming magkita. Huwag po magdadag na sa ating Oh, Jesus.
Please believe, mga kapatid, tanging ang ating Panginoon Jesucristo na nangako sa atin. Ang katugunan ng lahat ng aming mga hinaing, mga desire. Just believe. Mabuti ang ating Diyos. I hope tonight nakapag-umisa ang bawat isa sa atin na muli aalap sa pagmamahal sa atin. And if we love Him, we keep His commandments. His commandments is to do His will. Magbahalap tayo sa isa't isa. Ang daming paintulutan ng kaway, makapagtrabaho sa atin para tayo sinahin at usapin. Dahil ang aking Diyos ay tunay. O Diyos, nasa'yo Hallelujah. ang kalakasan ko. Lagisan mo ang puso ito. Minsan pa, bago ko ilan sa atin. Lagisan mo ang puso ito. Yes, Lord. Puspusin mo ang iyong espiritu. Hallelujah. Yes, Father. O Diyos, nasa'yo ang kalakasan ko. Lagisan mo ang puso ito. Minsan pa, binabalik ko na sa atin ngayon. Lagisan mo ang puso ito. Puspusin mo ang iyong espiritu. O Diyos, nasa'yo ang kalakasan ko. Lagisan mo ang puso ito. Nagisan mo, minsan pa. Lagisan mo Tayo mga tayo tumayo. ang puso ito. Puspusin mo ang iyong espiritu. Lord, hallelujah. O Diyos, nasa'yo ang kalakasan ko. Lagisan mo ang puso ito. Amen, Lord. Hallelujah. Kailangan ko ito sa gabi ito. Salamat sa kanyang presensya. Amen, Lord, na napakamuti ni Lord siya bawat isa sa atin. Siguro tayo ay magkatapos na sa pamamagitan ng isang panalangin. Hinihiling ko kay Father Jerry, ating pagbubukas na panalangin. Hallelujah. Hallelujah. O dakilang Diyos na mapagpalang Ama. Amen. Lord, salamat po Panginoon sa gabi dito. Isang pagod sa mga po kami Panginoon sa kanyang pananalangin. Amen. Tunay Lord na ito nakita Panginoon, napakita. Bagamat para sa amin Panginoon, pinabasa namin sa kaganapan. Amen. Pero pinapahayag dito Panginoon kung gaano mo iniibig ang
sa katauhan. Amen. Panginoon, nagwala kami na minsan kami po yung kukulang. Amen. Kami po minsan, Panginoon, ay lumilis sa'yo. Pero Amen. pinahayag, Panginoon, ang mga aming po nabasa, Panginoon, aming po namalas, na hindi ka kayo naman nagkulang. Amen. Kami, Lord, mga kainan na maraming mga kainan, Thank you. kulang, mga kainan ng mga tao, Panginoon, ay maawag at infinite na Diyos. Amen. Lord, tulungan po kami lagi, magpapabayaan, Panginoon, naman kami ng Lord, yung aming gawa, Panginoon, ang nabagay sa iyong ministry, Amen. ay sa aming lagi paggawa sa iyong Panginoon, sa pagkatiluan lang kami, na hindi lahat yan ay sapat para mapantayan ang pag-ibig mo sa amin. Amen. Lord, sa gabing ito, gabayan mo po kami lagi, Panginoon, at po kami, proteksyon mo kami, Panginoon, ang aming mga kalakasan, ang aming mga kalusugan, ilayo mo kami, Panginoon, sa mga bibigat na karamdaman, Panginoon. Ipahintulad, Panginoon, at nagigawala, Lord, na sa aming mga puso, Panginoon, katulad ng tinawid namin, patuloy mo lang isa ng aming mga puso. Amen. Ayaw ng lagi, yung pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Lord, sa gabing ito, piliin namin, Lord, na magsama mo sa aming mag-ingat, sa pag-uwi, ingatan mo po kami, proteksyon ng Panginoon, kaya kami mapag-isahan po matakanan, Panginoon. Matagal din, Lord, sa aming pong pagsalusarang ng galienta, Panginoon, kaya patuloy mo magkakay mag-bless, ang aming kalakasan namin sa gabing ito. Ama, salamat po sa blessing mo sa amin sa gabing ito, sa minsan nagbigay sa amin ng kagalakan sa mga puso. We pray, Lord, sa anos dalangin namin ng Panginoon.